May maririnig tayo na tila ba nahihirapan ito at makikita natin si Gu namin na hawak-hawak ng ibang bilanggo. At tinatanong nila kung bakit niya yun nagawa at makikita natin ang lalaki na sinasabi kay Gu namin dahil sa iyong bunganga ay napakadumi ko na yang napakadumi. Mong bunganga ay hayaan mo akong linisin yan si Gu. Namin naman nagpupumiglas naman habang nasa kanyang bunganga ang imbodo at sabi pa ng lalaki na kailangan na nilag ay disinfect ang bibig ni Gu namin makikita naman natin ang ginamit ng lalaki kay Gu namin sa sahig. At sabi ng lalaki na ano ang gagawin niya masama ito. At habang bumubula ang bibig ni Gu namin ay sakanyang isip ang lugar na ito ay parang isang impyerno dahil may nakatira ditong demonyo at ang lalaki naman ay inaalala ang sahig dahil napaka-dumi nito na balik naman tayo kung saan nagsasalita si Cho Ju-young at tinatanong niya si Gu namin kung sino ang nagbigay. Sa kanya nito si Gu namin naman ay nagsabi anong ibig mong sabihin na may nagbigay sa akin na bili ko yan sa sarili kong pera at napamura siya sa kanyang isip at nagsalita ang mga kasama nila sa selda na kakahila daw ang gingawa ni Gu namin at tinanong naman ng isa kung wala naman bang drugs ang nakalagay sa inumin. Nayan at sabi pa ng isa si Gu namin ang unang tumikim nang ibinigay niya kay Cho Ju-young at tinanong ni Cho Ju-young si Gu namin kung bakit niya ito ibinibigay sa kanya at sa isip naman ni Gu namin na baka pinaghihinalaan na rin siya ni Cho Ju-young habang inaalala niya ang mga muka ng mga kasama niya sa selda na masaya siyang kasama at bigla naman inangat ni Cho Ju-young ang baso para ininom niya ang ibinigay ni Gu namin na bigla naman si Gu namin at sabi pa nito na masarap ito at nagpasalamat siya kay Gu namin at tumalikod na si Cho Ju-young at sinabi nito na kailangan na nilang maghanda para bukas sa paglilinis habang nagulat parent si Gu namin sa isip niya kung iinoman yon ni Cho Ju-young ay juice ang ilalagay hindi lang tubig na may kulay habang inaaalala niya ang mga sinabi ni Cho Ju-young napamura na lang siya sa kanyang isip at selda naman nila ay makikita natin ang isang kamay ng isang tao na ginuguhit ang larawan ng isang dragon at makikita natin si Cho Ju-young pala ang gumuguhit nito at tinatanong naman ni Gu namin kung ano ang cute na bagay ang ginuguhit niya. At sa isip niya ay isa itong magandang oportunidad para sa kanya at sinagot naman ito ni Cho Ju-young na ang kanyang ginuguhit ay isang dragon na kulay asul na may kulay pulang bulaklak sa ulo nito at sabi pa ni Cho Ju-young na bubugbugin niya ang lahat ng mga bastardong may tato ng katulad ng dragon na ito at sa isip naman ni Gu namin na kailangan niyang painoman ng drug si Cho Ju-young na walang sino man ang nakakahalata. Kailangan kong makahanap ng tamang oras at tinanong naman ni Cho Ju-young si Gu namin kung meron daw ba siyang kailangang sabihin sa kanya at nagsalita naman si Gu namin na nagkakaroon siya ng kuryusidad kung bakit siya pinagkakatiwalaan ni Cho Ju-young at sabi pa ni Gu namin na hindi niya kailangan pagkatiwalaan ang taong tulad niya dahil masasangkot lang siya sa mga gulo na patahimik naman si Cho Ju-young at nagsalita. Ito na pinagkakatiwalaan ni si Gu namin dahil napakatalino niya ang napakatalinong tulad mo ay hindi gagawa ng kasinungalingan para makalaban mo ako at tumayo na si Cho Ju-young at sinabi na isara na ang ilaw at sinabi niya kay Gu namin na kailangan niya na ring matulog. Si Gu namin naman ay nagulat sa mga sinabi ni Cho Ju-young sa kanya habang tinitignan niya ang larawan na ginuhit ni Cho Ju-young ay nagsalita siya ano ako isang matalino at napunta naman tayo kung saan nagsalita ang gwardya na kailangan nilang maglinis ng mabuti dahil may pupunta para mag-inspeksyon sa bilangguan. At habang naglilinis ang mga bilanggo sa kulungan at napunta tayo sa palikuran kung saan may nagsasalita. At makikita natin si Gu namin di ba sinabi mo gagawin mo yun at pinangako mo sakin na papainoman mo yun. Sa kanya sabi ng lalaki ngunit bakit ngayon umaatres ka na at sa isip naman ni Gu namin na hindi niya dapat. Sinabi na gagawin niya iyon at nagsalita siya na si Cho Ju-young hindi daw naman sinasadya na sabihin na madumi ka isa siyang introvert na tao kaya sinabihan niya akong humingi ng tawad sa'yo para sa kanya nagsalita. Naman ang lalaki na nagsisinungaling na naman si Gu namin at bigla niyang sinuntok si Gu namin sa tiyan.
At tumilapon naman ang sigu namin at sinabi pa ng lalaki ng paulit-ulit ang 7,179 na ay hinding-hindi. Kung mapapatawad kaya ikaw ay hindi ko rin mapapatad. Habang sinasabi niya ito sinipa niya si Gu namin habang inaapakan niya ang ulo ni Gu namin sabi ng lalaki na kailangan niyang alisin si Gu namin. At si Cha Ju-yang habang ang tubig naman ay binablush niya at sa isip ni Gu namin na mamamatay na siya at habang unti-unti nang umaangat ang tubig at nahihirapan na rin huminga si Gu namin sa kanyang isip ay mamamatay. Na talaga siya reto at may bigla naman ng salita kung ano-anong ginagawa nila sa palikuran napaka-dumi reto. Nang marinig naman ito ng lalaki tila ba nagalit ito. At sinabi ni Cha Ju-yang ang lalaki ay napakadumi. Talaga tinawag naman ni Gu namin si Cha Ju-yang kung bakit daw ba ito natagalan at napuntan naman tayo kung saan naglilinis si Cha Ju-yang at bigla naman lumapit si Gu namin at sinabi nito na may kailangang siyang sabihin kay Cha Ju-yang. Tinanong naman ni Cha Ju-yang kung ano yun at sinabi ni Gu namin na may nagbanta sakin at sinabi na painumin ka ng insecticide na gulat. Naman si Cha Ju-yang sa kanyang narinig at sinabi pa ni Gu namin na pinanganak siya bilang lalaki kaya hindi niya kayang tradorin ang malapit niyang kaibigan dahil lang sa may nagbanta sakin habang sinasabi niya ito ay binubuhos niya sa sahig ang insecticide at tumalikod siya at tinapon ang bote ng insecticide at sabi pa ni Gu namin kahit man may kapalit ito hindi ko kayang gawin ito sa kaibigan ko at sabi pa ni Gu namin na may nakalimutan siyang sabihin ang dragon na ginuhit niya na red flower dragon ay mukhang ang may tato nun ay ang lalaki na nagbabanta sakin. Nagulat naman si Cha Ju-yang nang marinig niya ito at sa isip ni Gu namin na sinabi ni Cha Ju-yang na napakatalino ko napunta naman tayo kung saan sinasabi ni Cha Ju-yang ang kamay ko at tumingin naman ang lalaki dahil pinapyunas ni Cha Ju-yang ang kamay niya sa damit ng lalaki at sabi pa ni Cha Ju-yang ang pagiging matalino ay isa ring problema. Nagalit naman ang lalaki at sinasabi nito na may dumi na ang kanyang damit at sinabi pa nito na papatayin niya si Cha Ju-yang at habang nagsasalita ang lalaki ay hinawakan ni Cha Ju-yang ang damit ng lalaki para ibalibag sa sahig at sinabi pa ni Cha Ju-yang na napakaingay ng lalaki at nang tumama na nga sa sahig ang lalaki ng sobrang lakas at nang makita ni Cha Ju-yang ang tattoo nito mukhang ikaw nga talaga yun ang lalaking pinagbantaan si Gu namin at binabalak patayin ako ang napaka-duming tattoo na yan. Napakaswerte ko dahil pwede kitang bugbugin hanggat gusto ko nang walang kumokonsensya sa akin.